Hello ka-trade, kumusta? Medyo matagal tayong walang video sa YouTube kasi yun nga, nagka-problema ako sa MXC account ko. So yung account ko na-hack na merong 1 million pesos mahigit na laman, kaya ayan, nagka-problema ako, nanghinaya ako sa pera ko na nilagay ko sa crypto, hinold ko dito sa MXC. So kaya gumawa ako ng video na ito kasi ang support ng MXC, so napakapangit ng support. Masasabi kong walang kwenta yung support. Paulit-ulit yung tanong nila. Hindi nila ni-resolve yung problema ko na ang laki ng pera na nawala sa akin doon. So panoorin nyo itong video na ito ka-trade para makaiwas din kayo sa mga ganito. Lalong-lalo na putok yung crypto ngayon. So marami yung gustong mag-invest, pumasok sa crypto katulad ko. So gumawa ako ng MXC account year 2020 or 2021 yon. So sobrang tagal na, hinold ko yung crypto doon, lumaki na yung pera ko doon. Pero ngayon, imbis na mahal na yung crypto, malaki na yung pera ko, wala na, hindi ko na makuha yung pera ko, gusto ko na sanang withdrawin. So ganito yung nangyari. July 10, 2021, gumawa ako ng MXC account, nag-register ako sa kanila. Kasi merong crypto noon na hindi ko mabili sa Binance. So pwede siyang bilhin sa MXC. Ang alam ko yung DPET token yata yun, yung hindi mabili sa Binance. So, in-upload ko rin yan sa YouTube ko. So, ito yung video ko sa YouTube na bumili ako ng DPET token. Okay? Kaya gumawa ako ng MXC account. So, makita nyo, meron akong balance dyan na $12,000 mahigit. Worth of Bitcoin. So, malaki yung pera ko dyan. So, nadagdagan pa yan. Kaya, mahigit $20,000 yan. Marami pa akong crypto na binili dyan. Meron akong Gala, mga ganon. So, hinayaan ko lang siya kasi yun nga, yung target natin, long-term investment. Kapag bibili tayo ng crypto, i-hold natin ng matagal. Kasi mababa yung crypto noon, hintay natin dumaas. So, hinayaan ko siya. Naghintay ako ng ilang taon. Hanggang ngayong taon na to, 2024, dahil nagsimahala na yung crypto, gusto ko na sanang mag-withdraw. So, doon na nagka-problema nung chinek ko yung account ko. Okay? Kasi may nag-email sa akin na yung MXC account ko ay na-access ng hacker. Na-hack yung account ko. Tapos, within 48 hours, mawi-withdraw na ng hacker yung pera ko. Okay? So, nakita ko yun sa email ko. So, nagdali-dali akong kumontak sa MXC support na i-hold yung account. Na i-freeze yung account para hindi ma-withdraw. So, dati wala akong naging problema sa MXC. So, kumita nga ako sa DPET dati ng 600,000 mahigit. Winidraw ko yun, wala namang problema. Kaya tiwala lang ako sa investment ko na nilagay sa ibang crypto na okay lang, hindi magka-problema. Hanggang nung April 5, 2024, ayan, nakatanggap ako ng email na merong new login device. Na meron nang nag-submit ng switch link email, unlink yung mobile. So, palitan yung email ko, tapos i-unlink yung mobile. Tapos, ayan, your request will be processed within 1 working day. Please ensure that your mobile and email inbox are working properly to receive updates from us. So, nahack yung MXC account ko. So, dahil kasi yun, nagkaroon din ng software na, nagkaroon ng virus yung computer ko. So, parang na-access niya yung email ko. Ang pangit lang doon, yung security ng MXC. So, paano niya ma-unlink yung email ko at yung mobile number ko? Na hindi man lang nag-text ng code doon sa mobile number ko, dapat may code doon. Kasi kung ma-hack man yung email, yung mobile number, hindi naman ma-hack yun. Hindi naman ano yung code doon. So, mahina talaga yung security nila. Okay? So, nakita ko to, kaya nagdali-dali ako mag-appeal nito. So, ang nangyari, hindi ko nakita agad yung email na yun kasi hindi ako active sa pagtitingin ng email na to kasi hinayaan ko nga yung MXC account ko. So, April 9, ayan, na-approve yung request na matanggal yung email at mobile number ko. So, paano nangyari yun, di ba? So, yun nga, nung nakita ko na napalitan yung email at number ko, nagkumontak agad ako sa MXC. So, nagreklamo ako, bakit napalitan ng ganon-ganon lang, na wala man lang notification sa mobile number ko. Diba? So, para saan pa yung mobile number kung ma-change lang din naman gamit ang email.
So, walang kwenta yung mobile number, di ba? So, nagreklamo ako, sabi ko ipa-freeze yung account kasi baka ma-withdraw yung pera ko doon. So, ginawa naman ng AMXC, hiningan nila ako ng documents, yung transaction ko sa pag-deposit ng pera papunta sa MXC. So, sinend ko yung galing sa Binance ko. Okay, so okay. So, ang problema, hinihingi nila sa akin yung deposit ko sa, gamit ang coins.ph kasi nag-deposit ako ng XRP eh. So, ang problema kasi yung coins.ph ko, deactivated yung account ko. Kaya, hindi ako makapag-provide nung transaction. So, nag-request pa ako sa coins.ph kaya natagalan. So, nag-update ako ng May 2022. So, yung account ko still frozen pa rin naman. Naka-freeze pa rin. Habang hinihintay ko yung sa coins.ph ko. Kaya, tiwala lang ako na okay, walang problema. Makuha ko ulit yung account ko. Makuha ko yung pera ko. Pero anong nangyari? So, ina-access ko ulit yung MSC account ko. Kaso, nung nag-login ako, biglang nag-register. Na-register yung email ko kasi parang natanggal yung email ko. Na-register siya. Gumawa ng bagong account. So, yung account na yun, walang laman. Zero na yung balance. Wala nang laman. Kaya, yun. Kumukontak ako sa MXC. So, hinihingan ako na ng ID. Nagsubmit ako ng ID. Hawak ko yung mga selfie ko na hawak yung ID para maano yung account ko. Sinend ko yung mga transaction ko. So, ang problema, wala pa rin. Ito yung pinakabago ng email. Kahapon lang to. You know? So, pagtapos kong mag-submit ng ID, siguro tatlong send ako ng ID, paulit-ulit, paiba-iba ng customer support. Ngayon, ito naman. Si Arise na naman yung nag-reply. Thank you for contacting MXC. Please elaborate your concern so that we are able to assist you better. So, isipin mo, mga 3 buwan na mahigit, o parang mahigit 3 buwan akong kumukontak sa kanila para maayos yung account ko. Tapos nagtatanong na naman kung ano yung problema. So, ganun lagi. Pag malapit na matrace yung, parang malapit na maano sa account ko, nabigay ko na yung mga transaction details, yung ID ko, mag-iiba na naman ang support na magre-reply. Sasabihin na naman na ano yung problema. Sabihin yung problema, tutulungan. Paiba-iba ng support, parang ang ginagawa, parang tinatakpan nila yung naging problema sa account ko na nahack. So, pinapaikot-ikot na lang. So, yung nagre-reply, laging bago yung nagre-reply, paiba-iba. Kaya, ang masasabi ko talaga, sa inyo ka-trade, kapag mag-invest kayo sa crypto, so napakadelikado talaga ng crypto. Alam niyo yung mga platform na maraming crypto platform na nahahack na kukuha yung mga crypto na nanakaw. So napakadelikado kasi nasa internet kasi. Katulad sa akin dito sa MXC, kala ko safe. So nagkamali lang ako, nagkaroon ng virus yung computer ko, na-access na yung account ko, nakuha na, baka na-withdraw na yung pera ko. Hindi na alam, hindi na sinasabi ng MXC yung tungkol sa account ko. Di ba? So, doon kayo sa example, Binance yan, okay yan. Pero, ang advice ko sa inyo, huwag pa rin kayong magtiwala or magpakampante na pag naglagay kayo ng pera, example sa mga top crypto platform, crypto exchange, na hindi mananakaw yung crypto ninyo. Kasi, magkamali lang kayo, katulad yan, di ba? So, sa Binance kasi, maganda kasi triple check yung bago mo ma-login yung account mo, may text may code sa email, may facial verification pa, magte-text pa sa mobile number. So, bago mo ma-access yung account mo. Diba? So, hindi naman basta-basta makikita yung codes na i-text sa mobile number mo kung na-hack yung computer mo. Yung mobile number mo, iba naman. So, dito sa MXC, wala. So, na-access niya kahit walang code sa mobile number ko. At hindi lang yun, natanggal pa yung email ko at mobile number. Kaya, paano nangyari yun, di ba? So, hindi natin masasabi kasi nasa internet kasi. Kaya, kung ako sa inyo, kung mag-invest kayo sa crypto, huwag yung ilahat yung pera niyo. Baka, katulad ko, bigla lang kayong mahakan, tapos, ayan, magka-problema. So, buti na lang, ayan, kumita lang tayo sa crypto nung nakaraan. Doon yun sa yung trade natin sa Bitcoin, doon sa XM.
Kaso may swap na yung XM, hindi na maganda mag-hold ng crypto doon. Ito siguro kulang-kulang 2M din to. Yung nandyan, kasi hindi ko na nakita yan. Kasi alam ko dati 1M mahigit yan eh. At ayan, nahack, nawala. Sayang na sayang talaga. So sa mga MXC users dyan, advice ko lang sa inyo, hanap kayo ng ibang crypto exchange na triple yung security. Kasi di ko talaga matanggap na andyan verified yung account ko, nakaset up yung email at mobile number ko, pero natanggal. Diba? Paano nangyari? Natanggal yung email at mobile number ko. Yan. Tapos ang masama doon, yung support nila, iba-iba yung nagre-reply, iba-ibang agent, paulit-ulit. Ayaw i-trace yung account ko, ayaw i-trace yung naging problema, ayaw sabihin kung kumusta pa ba yung account ko, nasaan na yung account ko, yung naka-freeze, di ba? Freeze nila yon, naka-freeze pa ba? Or na-withdraw na ba ng hacker? Ayaw lang sabihin sa akin. So yun, naka-trade. Maraming salamat.